Breaking news mga kabayan, President Macron ng France naghahanda na sa nuclear war. Pangalawang breaking news, US bunker busting bombers pumwesto na sa Indian Ocean. Delikado na ito. Pangatlong breaking news, Iran naghahanda na. Mga missiles ng Iran nakahanda na. Delikado ang 60,000 American troops. Pang-apat na breaking news, Sweden nagalit na. Naghahanda na din ng gera laban sa Russia. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat ng state media, ang Iran ay nagkarga na ng mga missile sa mga launcher at handa ng gumanti. Ang banta ay kasunod ng babala ni Pangulong Donald Trump ng US na bombahin ang Tehran kung tatanggihan nito ang bagong nuclear deal. Lumalala ang tensyon sa pagitan ng US at Iran mula nang bumalik si Pangulong Trump sa White House. Nakikita ng Iran ang maximum pressure policy ng Washington na binubuo ng matinding parusa sa ekonomiya at banta sa militar bilang isang provokasyon na lalong nagpapalala ng hidwaan. Ang pagtanggi ng Tehran sa direktang usapan ay bunga ng polisiya na ito na itinuturing nilang sumisira sa tiwala. Patuloy na tumataas ang panganib ng labanan habang parehong pinatatatag ng magkabilang panig ang kanilang posisyon. Iniulat ng Tehran Times sa X nitong linggo na ang mga missile ng Iran ay ikinarga na sa mga launcher sa lahat ng underground missile cities at handa na silang ilunsad dito. Nagbigay din ng babala ang pahayagan na anumang paglala ng sitwasyon ay may mabigat na kapalit para sa gobyerno ng US at sa mga kaalyado nito. Naglabas din ng pahayag ang Chiefs of Staff ng Iranian Armed Forces na nagwarning na anumang pag-atake laban sa Iran ay susuklian ng matinding tugon. Sa isang panayam sa NBC, nagbabala si Trump kung hindi sila makikipagkasundo, magkakaroon ng pambobomba. At ito'y pambobombang hindi pa nila kailanman naranasan. Sinabi rin niya sa mga mamamahayag na mas gugustuhin ko ang isang kasunduan kaysa sa ibang alternatibo, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Ang babalang ito ay kasunod ng pagpapadala ni Trump ng liham kay Ayatollah Ali Khamenei, ang kataas-taasang pinuno ng Iran, na nag-uudyok ng direktang negosasyon para sa bagong kasunduan sa nuklear. Tumanggi ang Iran sa alok, binanggit ang pagkawala ng tiwala dahil sa pag-atras ni Trump mula sa 2015 nuclear deal at ang kasunod na maximum pressure policy. Sa kabila ng pagtanggi sa direktang usapan, ipinahayag ng Iran ang kahandaang makilahok sa dituwirang negosasyon na nagbibigay ng posibleng daan sa hinaharap, bagaman nananatiling mataas ang tensyon. Samantala, sa iba pang mga balita, nagtatayo ang US ng isang air armada ng B-2 at B-52 bombers sa Indian Ocean sa joint US-UK base sa Diego Garcia. Ipinaliwanag ng military analyst ng CBN News na si Chuck Holton na dapat daw ay tandaan na ang B-2 bomber ay pangunahing ginawa para bombahin ang mga nuclear facility ng Iran. May kakayahan itong magdala ng tinatawag na Massive Ordnance Penetrator, ang pinakamalaking bunker buster bomb na pag-aari ng US. Ipinahiwatig ni Holton na ang mga banta ni Pangulong Trump ay hindi pa nagagawa noon. Nagbanta ang Iran na kung magkakaroon ng aksyong militar ang US, aatakihin nito ang Diego Garcia base. Muling nanawagan si Ayatollah Ali Khamenei, kataas-taasang pinuno ng Iran, nitong linggo para sa pagkawasak ng Israel. Tinawag itong isang relihiyoso, moral at makataong tungkulin para sa lahat na magtrabaho upang alisin ang masasamang kriminal na entidad na ito sa rehiyon. Sa Jerusalem, nagpadala ng mensahe si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa tatlong pangunahing kaaway na terorista. Idineklara niya, tungkol sa Hamas sa Gaza, epektibo ang military pressure. Tungkol sa Hezbollah sa Lebanon, may mahigpit na pagpapatupad, mahigpit ng walang kompromiso. Tungkol sa Houthis, lubos kong pinahahalagahan ang aksyon ng Estados Unidos, ang ating kaalyado. Pinangangasiwaan nila ito ng may matinding determinasyon. Ipinapakita rin ng bansang Israel sa mundo na handa itong tumulong sa mga bansang nangangailangan. Sa iba pang mga balita, ang pagbabalik ni Trump sa White House at ang kanyang banta na lisanin ang NATO ay nagdulot ng pangamba sa Europa.
Ngayon, pinapabilis nila ang kanilang pagsisikap na taasan ang kanilang gastusin sa militar upang maghanda para sa posibilidad ng paglawak ng digmaan ng Russia at Ukraine. Pinangungunahan ito ng France. Mataas ang ambisyon ni Emmanuel Macron. Nais niyang taasan ng Paris ang gastusin sa militar mula 2% hanggang 3.5% ng kanilang GDP. Sa kanyang talumpati sa mga French troops, inanunsyo ni Macron ang pagbili ng mga bagong Rafale F-5 fighter jets. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang Air Force ay makikinabang sa mas maraming order ng Rafale. Ito ay isang pangangailangan sa kasalukuyang konteksto. Isa rin itong natural na pagpili upang isama ang pagsisikap ng ating mga piloto para sa Ukraine sa pagre-retiro ng ating mga Mirage jets. Tama, tataasan at pabibilisin natin ang mga order para sa Rafale. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga darating na buwan o taon. Ang nais ko ay maging handa tayo. Ang gusto ko ay protektado tayo. Ang alam ko ay dahil sa kultura ng ating dedikasyon, sa lakas ng ating sandatahang lakas, at sa tapang ng ating air at space forces, makakayanan natin ito. Mabuhay ang Republika, mabuhay ang France. Sa kasalukuyan, may mahigit 230 Rafale jets ang France. Ngunit karamihan dito ay mas lumang F-4 variants. Ang Dassault Aviation ay hindi pa naihahatid ang mas mapanganib na F-5 variants sa French Air Force at ang unang batch ng mga ito ay posibleng magsimula lamang sa 2027. Ngunit ito ang natatangi sa dalawang variant. Ang Rafale F-5 ay magkakaroon ng bagong active electronically scanned array radar, isang modernong electronic warfare system at isang loyal wingman upang makalusot sa depensa ng kalaban. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Sweden ay fed up na sa Russia. Oras na para kay Putin na hindi lamang ilabas ang kanyang mga troops sa Ukraine, kundi pati na rin upang itigil ang pagbabanta sa buong kontinente ng Europe. At ang Sweden ay hindi lamang puro salita dito. Ito ay gumagawa ng malalaking hakbang na pinapahiwatig na binubuo nito ang pinakamalakas na militar mula nung panahon ng Cold War. Ang lahat ay nagsisimula sa mga depensa sa hangganan. Noong March 27, ibinunyag ng Business Insider na ang Sweden, na siyang pinakabagong miyembro ng NATO, ay nangako na magpapadala ng 6 hanggang 8 ayon sa ilang mga mapagkukunan ng mga JAS-39 na mga fighter jet nito sa airbase ng Malbork sa Poland. Doon, ang mga jet na iyon ay sasali sa isang alyansa ng mga bansa na naglulunsad ng isang misyon ng pagsubaybay sa himpapawid laban sa Russia. Maaari mong isipin ang alyansang ito bilang air police ng Europe. Iyon ay ayon sa United 24 Media na nagsasabi na nagpasya ang Sweden na ipadala ang mga jet nito sa Poland noong March 6. Ito, kasama ang ilang iba pang mga bansa, ay magpapatrolya sa hilagang surveillance zone ng NATO na sumasaklaw sa Baltic Sea at marahil maging ang mga hangganan na ibinabahagi ng mga tulad ng Poland at ng Baltic States sa Russia, Belarus at ang Russian exclave ng Kaliningrad. Malaki ito. Bakit? Well, minamarkahan nito ang unang pagkakataon na ang Sweden ay nagpadala ng alinman sa mga fighter jet nito upang magpatrolya sa ibang bansa. Sasali rin sa Enhanced Air Policing Mission na nilikha ng NATO noong 2014 bilang tugon sa illegal na annexation ni Putin sa Crimea. Sa technical, ang Sweden ay naging isang puwersa na. Gayunpaman, ang lahat ng mga nakaraang aksyon nito ay kinasangkutan ng mga air patrol sa sarili nitong teritoryo na nagpapakita ng higit na pag-aalala sa sarili kaysa sa isang paninindigan ng proteksyon sa buong Europe. Sa pagkakataong ito, iba ito. Nang sumali ang Sweden sa NATO noong 2024, sinira nito ang ilang dekada ng epektibong neutralidad. Binanggit ng bansa ang mga aksyon ni Putin sa Ukraine bilang mga dahilan nito sa pagsali, na nagpapakita na ang Sweden ay nagising sa banta na ibinibigay ng Russia sa Ukraine at sa iba pang bahagi ng Europe at hindi titigil sa mga air patrol. Higit pa sa paglipad sa himpapawid, iminungkahi rin ng Sweden na magpadala ng ilan sa mga tauhan nito sa militar sa Poland. Doon, makikilahok sila sa pagprotekta sa isang mahalagang logistics hub sa timog silangan ng Poland na nagsilbing transit point para sa tulong militar at sibilyan sa Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pagsalakay noong February 2022. Ang pangakong iyon,
kung susundin ng Sweden ay magsasangkot ng 110 na tauhan ng militar, pangunahin mula sa Norrbotten Air Wing Division, kasama ang ilang mga reinforcement mula sa iba pang mga unit ng Swedish Air Force. Mukhang malamang na ang mga tauhan na iyon ay makikilahok din sa misyon ng air policing sa ilang yugto. Nang i-anunsyo ang hakbang, sinabi ng Swedish Foreign Minister na si Maria Malmö Stenergard, sa pamamagitan ng pakikilahok sa operasyon, tumutulong kami upang makarating ang tulong sa Ukraine. Ibinunyag din niya na ang pag-angkin ng Business Insider na magpapadala ng 6 na Gripen sa hangganan ng Poland ay maaaring hindi tumpak. Sa halip, maaaring magpadala ang Sweden ng hanggang 8 Jas Gripen na sasakyang panghimpapawid kasama ang mga nauugnay na tauhan. Higit pang mga komento ang nagmula kay Swedish Defense Minister Paul Johnson na nagsabi, ito ang unang pagkakataon na ang mga fighter jet ng Sweden ay makikilahok sa mga operasyon ng air policing mula sa teritoryo ng isang kaalyado. Tungkol sa kaalyadong iyon, ang Poland ay natutuwa na nakikipagtulungan ng malapit sa Sweden. Nagpost sa X ang Polish Defense Minister na si Władysław Kosiniak-Kamysz upang batiin ang isang desisyon na nagpapakita ng aming unity and harmony sa harap ng mga banta sa aming seguridad. Ito ay isang malaking hakbang ng Sweden. Nakakatakot din ito para kay Putin sa isang simpleng dahilan. Ang Jas Gripen ay idinisenyo partikular upang kontrahin ang banta sa himpapawid ng Russia. Binuo ng kumpanya ng depensa at aerospace ng Sweden na Saab AB, ang Jas Gripen ay idinisenyo upang pumatay ng mga Sukhois. Ayon sa dating commander ng Swedish Air Force na si Mats Helgesson, ang mga detalye para sa jet ay tila nagmumungkahi na ito ay magiging epektibo laban sa mga Russian Sukhois. Mula sa mga variant ng Soviet era na pangunahing ginamit ni Putin upang atakihin ang Ukraine ng mga missiles at bomba hanggang sa mas modernong Su-35, mayroong maraming mga bersyon ng Jas Gripen, kabilang ang A at ang F. Ang E at F ay may magkatulad na mga detalye na may ilang pagbabago lamang sa ilang partikular na lugar. Parehong tumitimbang sa rehiyon ng 16,500 kilograms, humigit kumulang 36,376 pounds sa maximum takeoff at naglalaman ng 10 hardpoint na ginagamit para sa pagkakabit ng mga sandata, pods o tangke ng gasolina. Ang Gripen F ay bahagyang mas mahaba kaysa sa E dahil sa dalawang upuang configuration nito. Gayunpaman, ang lahat ng modernong version ng Gripen ay may kakayahang mag-refuel sa himpapawid at ang E at F ay maaaring nilagyan ng isang Mauser BK na 27mm na baril. Ang NATO Days ay nagbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa Jas Gripen sa pangkalahatan. Ang prototype ng jet ay itinayo noong December 1988 at ang jet ay opisyal na ipinakilala sa serbisyo noong 1993. Ito ay isang single-seat multi-role fighter na maaaring makipag-ugnayan sa mga Sukhoi sa himpapawid, umatake sa mga target sa lupa at magsagawa ng surveillance. Ito ang huling kakayahan na gagawing lubhang kapaki-pakinabang ang jet sa Poland, bagamat ang mga Gripen ay magiging handa para sa anumang mga palatandaan ng agresyong Ruso. Ang mga jet ay may kakayahang umabot sa pinakamataas na bilis na 1,323 miles per hour na humigit kumulang Mach 1.7 or 1.7 times the speed of sound. Ang mga ito ay may flight ceiling na 65,616 feet, mas mataas kaysa sa maraming katumbas na jet mula sa kanilang panahon at may maximum flight range na 1,988 miles. Iyon ay higit pa sa sapat upang makapasok sa Ukraine mula sa Poland. Kung kinakailangan, pati na rin sapat na saklaw upang makapasok sa Kaliningrad at timog silangan ng Russia. Ngunit marahil, ang pinakakawili-wiling bagay tungkol sa Jas Gripen ay ang disenyo nito. Built to be deliberately unstable sa base nito na may mga karagdagang tampok na nagpapahintulot dito na mabawi ang katatagan. Ang mga jet ay may canard control surfaces na nag-aambag ng positibong puwersa ng pag-angat sa lahat ng bilis.
Ang pag-angat ay nagmumula sa isang delta wing na bumabawi sa negatibong pag-angat na binubuo ng rear stabilizer kapag ang jet ay papalapit sa pinakamataas na bilis nito. Idagdag ang mga digital fly-by-wire control sa halo na tumutulong din upang mapanatili ang katatagan at makakakuha ka ng isang jet na lubhang maneuverable sa himpapawid. Salamat sa natatanging disenyo nito na naglilimita sa drag. Ang mga kagiliw-giliw na tampok na ito sa disenyo ay nagpapadali rin sa jet na lumipad sa pagitan ng 70 at 80 degree na anggulo ng atake. Dagdag pa, dinisenyo ito ng Saab upang magkaroon ng service life na 50 years na may minimal na mga kinakailangan sa pagpapanatili kumpara sa mga katulad na jet tulad ng F-16 na gawa ng US. Ang Business Insider ay nagbibigay ng higit pang mga detalye. Sinasabi nito na ang jet ay maaaring lumipad mula sa mga kalsada ng sibilyan na nangangahulugang hindi kailangang limitahan ng Sweden sa mga mamahaling runway sa mga permanenteng airbase na maaring targetin ng mga missile at drone attack. Mainam din ito para sa depensa sa hangganan laban sa mga sasakyang panghimpapawid ng Russia tulad ng inaangkin ng Sweden. Sinabi ng Rand Corporation warfare analyst na si Michael Bonnet na ang lahat ay nakasalalay sa kakayahang umangkop ng jet na ginagawa itong mas mahusay para sa isang bansang nakikipag-border sa isang agresor kaysa sa maraming iba pang mga Western fighter jet. Mayroon lamang dalawang downsides. Ang Jas Gripen ay malamang na hindi makakarating sa Ukraine sa parehong paraan tulad ng American F-16 o French Mirage fighter jets. Ang dahilan, ayon kay Paul Johnson, ay mas mahirap para sa mga Ukrainians na sumipsip ng isa pang fighter. Sa madaling salita, ang Ukraine ay abala sa pag-aaral kung paano gamitin ang buong kakayahan ng mga F-16 nito at Mirages. Ang pagpapadala ng Jas Gripens ngayon ay magpapalabo lamang sa sitwasyon na ginagawang mas angkop ang mga jet para sa depensa sa hangganan. Tungkol sa pangalawang downside, simple ito. Ang Jas Gripen ay hindi pa nakakakita ng uri ng mga operasyong pang-combat na kakaharapin nito kung ang Russia ay maglunsad ng isang ganap na digmaan laban sa NATO. Hindi pa ito nakaharap sa patuloy na mga missiles at drone attack, bagamat mayroon itong kakayahang magmaniobra upang harapin ang pareho at hindi kailangang harapin ang mapaminsalang glide bombs ng Russia. Magagawa kaya nito ang task? Tanging ang panahon ang makapagsasabi. Ngunit ngayon, ang pagdaragdag ng mga Jas Gripen fighter sa Poland ay nagpapadala ng mensahe kay Putin. Binabantayan siya ng Sweden at magiging handa kung magpa siya ang pinuno ng Russia na palawakin ang saklaw ng kanyang digmaan sa labas ng Ukraine at lumalala pa ito para kay Putin. Ang pagpapadala ng Jas Gripen sa Poland ay hindi lamang ang ginagawa ng Sweden. Sa katunayan, maliit lamang na bahagi ng isang malawakang plano ng muling pag-aarmas ng Sweden na walang iba kundi isang direktang tugon sa agresyon ni Putin. Ang planong iyon ay nagsisimula sa isang malaking pagtaas sa paggastos sa depensa. Noong March 27, ibinunyag ng United 24 na ang Sweden ay nagpaplanong taasan ang paggastos nito sa depensa sa 3.5% ng gross domestic product ng bansa o GDP sa taong 2030. Iyon ay 1.5% na mas mataas kaysa sa 2% na rekomendasyon na ginawa ng NATO at ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng Sweden sa banta ng Russia. Minarkahan din nito ang isang malaking pagbabago sa paggastos para sa isang bansa na nagtangkang manatiling neutral sa loob ng mga dekada. Ayon sa World Bank Group, ang huling pagkakataon na ang paggastos sa depensa ng Sweden ay nasa rehiyong iminumungkahi nito ngayon para sa 2030 ay noong dekada 1960. Sa pagitan ng 1960 at 68, ang bansa ay karaniwang gumagastos sa pagitan ng 3.5% at 4% ng GDP nito sa depensa, na umabot sa pinakamataas noong 1963 bago magsimula ang isang decade-long downward trend. Nakita sa dekada 1970 na unti-unting binabawasan ng Sweden ang paggastos nito sa humigit kumulang 2.9% ng GDP nito. Mas mataas pa rin kaysa sa kasalukuyang target ng NATO, ngunit isang malaking pagbaba kumpara sa paggastos nito noong dekada 1960. At patuloy itong bumababa mula roon. Noong 1990, ang Sweden ay gumagastos ng 2.5% ng GDP nito sa depensa.
pagkatapos ay bumagsak ang paggastos sa 1.5% ng GDP noong 1995. At bagamat bahagya itong tumaas muli noong dekada 1990, hindi ito umabot sa 2% sa anumang punto pagkatapos noon. Noong 2011, ang Sweden ay gumagastos lamang ng 1.1% ng GDP nito sa militar. Kahit na ang pagtaas sa 1.5% noong 2023 ay malayo pa rin sa kung ano ang kailangang gastusin ng bansa. Lalo na't isang taon na ang nakalipas mula nang salakay ni Putin ang Ukraine noong panahong iyon. Ang kamakailang pagbabago ay magiging mabilis. Itinaas na ng Sweden ang paggastos nito sa 2.2% ng GDP nito noong 2024 na nangangahulugang lumampas ito sa target ng NATO sa mismong taon na sumali ito sa koalisyon ng depensa. Ang plano nito para sa 2030 ay gagawing isa ang bansa sa pinakamataas na gumagastos ng NATO proportional sa GDP at ipinapalagay na ang ibang mga miyembro ng NATO ay hindi magtataas ng kanilang sariling mga budget sa depensa sa parehong panahon. Bukod dito, gusto ng Sweden na itaas ng NATO ang 2% na benchmark nito na nangangahulugang mahalagang sinasabi nito sa iba pang mga miyembro ng grupo na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang mga laro. Ang aming layunin ay itulak ang pagtaas sa benchmark na ito sa NATO Summit sa The Hague, sabi ng Swedish Prime Minister na si Ulf Kristersson, at ginagawa namin ang aming bahagi. Kaya saan pupunta ang malaking halaga ng pera na ito para sa militar? Plano ng Sweden na mamuhunan ng humigit kumulang $30 billion sa pag-upgrade ng kasalukuyang militar nito na sinasabi ng United 24 na pupunduhan nito gamit ang mga pautang. Sa 2025, balak din ng Sweden na gumastos ng $2.5 billion sa mga bagong armas, kabilang ang mga drone, rocket artillery, aerial defense systems, bala at protective gear. Inaasahan nitong matatanggap ang lahat ng mga bagong armas na ito sa pagitan ng 2026 at 2028. Dagdag pa, maglalaan ng Sweden ng $9.5 billion upang harapin ang uri ng digmaan na ginagamit ng Russia laban sa Europe ngayon, ang mga hybrid threat. Sinasabi ng Barents Observer na karamihan sa perang iyon ay mapupunta sa pagpapabuti ng mga kakayahan ng tatlong departamento, kabilang ang Psychological Defense Agency, ang Swedish Coast Guard at ang Swedish Civil Contingencies Agency. Ang lahat ng tatlo ay magkakaroon ng kagamitan na tutulong sa kanila na kontrahin ang mga Russian cyber attack at electronic warfare threat sa maritime domain, at marami pa. Bilang karagdagan sa pagtaas ng pambansang budget sa depensa, nangako rin ang Sweden na magpapadala ng mas maraming tulong militar kaysa dati sa Ukraine. Isa na itong kapansin-pansing contributor. Sinasabi ng Government Offices of Sweden na ang bansa ay nagpadala ng humigit kumulang $9 billion sa iba't ibang mga inisyatiba na idinisenyo upang suportahan ang Ukraine sa pagitan ng February 2022 at March 14, 2025. Sumali rin ito sa US at sa EU sa pagpapataw ng mga parusa laban sa Russia. Ang mga parusang iyon ay pinagdedesisyunan ng EU at United Nations. Ayon sa Evershed Sutherland na mahalagang nangangahulugang ang Sweden ay masayang sumusunod sa pangunguna ng EU sa pagpapataw ng 2,234 na parusa laban sa mga puwersa ni Putin mula nang ilunsad ang kanyang pagsalakay. Ngayon ay gagawa pa ito ng higit pa. Noong March 26, iniulat ng Militani na balak ng Sweden na halos doblehin ang taon ng tulong nito sa Ukraine, na tataas mula sa humigit kumulang $2.5 billion hanggang sa halos $4 billion sa 2025. Papayagan nito ang Ukraine na nasa isang mahinang posisyon na agarang palakasin ang mga kakayahan nito sa depensa, ayon sa isang pahayag na inilabas ng gobyerno ng Sweden. Nakikita na natin ang epekto ng pagtaas na ito sa paggastos sa tulong militar. Noong March 13, pumirma ang Sweden ng isang kontrata upang gumawa at mag-deliver ng 18 sa mga Archer self-propelled artillery system nito sa Ukraine, kasama ang 5 Arthur counter-battery radar. Sa kabuuan, ang kasunduang iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $300 million na bubuo sa ika-18 na pakete ng tulong militar na ipinadala ng Sweden sa Ukraine. Ang Sweden ay naging bahagi rin ng artillery coalition
na nilikha upang i-coordinate ang paghahatid ng mga naturang sistema at ang kanilang mga amo sa Ukraine bilang karagdagan sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga puwersa ng Ukraine. Noong February, nag-anunsyo rin ang Sweden ng mga plano na ilipat ang ilang Robot 70 at Trident Mark II system na parehong ginagamit para sa air defense sa Ukraine sa isang donasyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang $113 million. Kaya't ang Sweden ay naglalagay ng pera nito kung saan ang bibig nito pagdating sa pagpapalakas ng sarili nitong militar at ng mga puwersang pandigma ng Ukraine. Idagdag pa rito ang mga Jask Gripen na malapit ng patungo sa Poland at makikita mo ang lahat ng mga indikasyon ng isang bansang naghahanda para sa digmaan laban sa Russia. Ang lahat ng iyon ay magiging sapat na nakakabahala para kay Putin. Gayunpaman, may iba pang mga palatandaan na ang Sweden ay naghahanda para sa laban. Ang bansa ay nagde-deploy din ng mga elite force sa isang rehiyon na halos kasing ingat ni Putin tulad ng Ukraine, ang Arctic. Noong March 20, iniulat ng United 24 na ang Sweden ay kasalukuyang nagbibigay ng espesyal na pagsasanay sa ilan sa mga pinaka-elite na combatant nito upang ihanda sila na gumana at posibleng lumaban sa malamig na kondisyon ng Arctic. Ang Russia ay itinuturing na pangunahing kalaban sa mga pagsasanay na ito at may magandang dahilan. Marami ng mga palatandaan na ibabaling ni Putin ang kanyang pansin sa rehiyon ng Arctic kung magtagumpay siya sa Ukraine. Halimbawa, noong 2021, sinubukan ng Russia na palawigin ang pag-angkin nito sa mga tubig ng Arctic ng isang nakakagulat na 272,000 square miles. Ang pag-angkin na iyon ay mahalagang nakikita ang Russia na nagmumungkahi na pagmamay-ari nito ang lahat ng mga tubig ng Arctic hanggang sa mga hangganan ng Exclusive Economic Zones o EEZs ng Canada at Greenland. Ang isang EEZ ay isang lugar na umaabot ng hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa at mahalagang pagmamay-ari ng bansang iyon. Ang mga tubig na lampas sa isang EEZ ay itinuturing na internasyonal na nangangahulugang maaari itong gamitin ng anumang bansa para sa komersyo. Sinusubukan na ngayon ng Russia na angkinin na ang EEZ nito ay umaabot sa buong Arctic na nagpapahiwatig kung ano ang malamang na magiging pagtatangka ni Putin na kontrolin ang umuusbong na teritoryong ito sa mga darating na taon. Wala itong pakialam sa Sweden. Pinanood nito habang pinalalawak ng Russia ang presensya nito sa Arctic kahit na tinatanggihan ng buong mundo ang mga pag-angkin ni Putin sa teritoryo. Halimbawa, inilagay ng Russia ang Northern Fleet nito sa Kola Peninsula. Dagdag pa, sinabi ng United 24 na ang kamakailang intelligence sa militar ay nagmumungkahi na muling binubuhay ni Putin ang maraming military base ng panahon ng Soviet sa Arctic na itinuturing na isang pagtatangka na protektahan ang mga estratehikong interes ng Russia sa rehiyon bago posibleng maging isang war zone ang Arctic.